Si Kristo naging tao, Hari ng langit at mundo. Sa Kanya'y manalig tayo. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito, lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya ng bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang naggilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Father. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ating pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Ang lamig po, ang hirap maligo. Hindi na naligo. Patuloy po tayong dinadala ng ating pagdiriwang ng linggo ng Epipanya o linggo ng pagpapakita ng Diyos tungkol sa pagninilay kung paano nagpapakita ang Diyos. Itong linggong ito, tungkol ito sa kung paano nagpapakita sa atin, sa tao, ang Diyos. Review. Nung Lunes, nakita natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang hello. Wala na. Nakalimutan na. Nagpapakita ang Diyos sa Kanyang trabaho o mabubuting gawa. Yun yung Lunes, tandaan nyo yan. Re-review tayo ulit bukas. Nagpapakita ang Diyos tungkol sa Kanyang pagtatrabaho o mga mabuting gawa.
Kapag hindi gumawa ang Diyos, hindi mo makikita ang Diyos. Parang tao, di ba? Lagi ko ina-example, kapag yung asawa mo walang trabaho, di mo makita, di ba? Hindi mo maramdaman, hindi mo mapansin. Pero kung ang asawa mo nagbibigay, nag-iintrega, ramdam na ramdam mo, andyan ang asawa ko. Ganyan ang Diyos. Nakikita, nararamdaman dahil sa kanyang mabubuting gawa. Kahapon naman, ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabahagi. Ang ebanghelyo kahapon ay tungkol sa pagpaparami ng tinapay at isda. 5 tinapay, 2 isda, napakain ang libo-libong tao. Nararamdaman, nakikita ang Diyos sa kanyang pagbabahagi. Ngayon, isa na namang pagpapakita ng Diyos ng kanyang sarili ang ating narinig sa ebanghelyo. At ito ay sa pamamagitan ng mga unos. Sabihin nyo nga po, unos. Habang tumatawid ng laot ang mga alagad ni Jesus, matapos magpakain si Jesus ng libo-libo, pinatawid niya, pinauna niya yung kanyang mga alagad sa Bethsaida, pinasakay niya ng bangka. Kaya naman habang sila'y nasa laot at nagsasagwan, sila ay nahirapan. Bakit? Dahil salungat sila sa hangin. Salungat. Sadya naman kapag ang tao sumasalungat sa buhay, nahihirapan. Salungat Yung mga alagad ni Jesus, salungat. Kaya nahirapan sila. Mabuti na lang nakatingin si Jesus mula sa itaas ng bundok. Andyan ang laot, andito ang bundok. Si Jesus, kitang-kita sila. Kung kaya nakikita ni Jesus ang paghampas sa kanila ng malalakas na alon at hangin. Kaya naman, agad niyang nilapitan ang kanyang mga alagad. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig upang sila ay tulungan. Ginamit ni Jesus ang imahe ng alon at hangin para ipakita na siya ay nasa ibabaw ng alon at hangin. Ibig sabihin, higit siya sa kung anumang alon, anumang hanging malakas. At mula sa itaas, siya ay nakatingin. Yan yung magandang imaheng naisipakita ni Jesus. Sa anumang alon na iyong ikinakatakot, anumang hampas ng hangin, ang Diyos ay nakatingin mula sa itaas. Siya'y nasa ibabaw ng lahat ng ito. Kaya nga maganda na sa panahon na tayo naman ay hinahampas ng alon, ang paalala ni Jesus, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Ang salitang huwag kayong matakot sa Biblia ay inulit ng 365 times. 365 times. Anong ibig sabihin nun? 365. Ilan ang araw sa isang taon? 365 days. Paulit-ulit, araw-araw tayong pwedeng pinaaalalahanan ng Diyos na huwag kayong matakot. Ito yung magandang paalala ng Diyos sa anumang alon, anumang hanging malalakas na humahampas, huwag kayong matakot. Dahil higit si Jesus sa mga ito, kaya niyang patigilin ang malalakas na hangin. At sa lahat ng ito, siya ay nakatingin. Nakatingin mula sa itaas. Madalas, kapag tayo'y nasusubok, hindi ba, hinahanap natin ang Diyos. Pakiramdam natin, wala ang Diyos. Tuwing tayo'y nahihirapan, hindi natin makita ang Diyos.
Kapag tayo'y may sakit, pakiramdam natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Kaya nga, ipinapakita ng kwento ng Ebanghelyo na si Jesus ay nasa ibabaw ng lahat ng ito. Ibabaw ng lahat ng pagsubok. At dahil makikita ang Diyos sa mga pagsubok, makikita ang Diyos sa mga pagsubok. Father, hindi ko naman nakikita ang Diyos sa paghihirap ko. Hindi ko naman nakikita ang Diyos habang ako'y may sakit. Bakit? Kilala mo ba ang Diyos? Kilala mo ba ang Diyos? Kailan mo lang nakikita ang Diyos? Pag may kailangan ka. Kailan ka lang magsisimba? Pag Pasko, pag birthday, pag may patay, pag may kasal. No? Paano mo makikilala ang Diyos? Gaya ng mga alagad, kasama na nila si Jesus nung nagpakain si Jesus. Nagmilagro si Jesus, pero nung naglakad si Jesus sa ibabaw ng alon, hindi nila nakilala. Nalimutan agad nila na walang hindi kayang gawin si Jesus. Pinakain kayo, di ba? Nagmilagro na sa inyo si Jesus. Tapos, nung nakita nyong naglakad sa ibabaw ng tubig, hindi nyo nakilala si Jesus. Ito'y magandang paalala sa atin na ang Diyos hindi lang nakikita kapag ikaw ay busog, kapag ikaw ay sagana. Ang Diyos maaari ring makita sa ibabaw ng mga pagsubok, sa gitna ng malalakas na unos. Mga kapatid, ang Diyos nakikita sa mga pagsubok sapagkat siya ay nakatingin. Kaya huwag tayong matakot dahil ang Diyos higit sa anumang malalakas na hangin. Amen? Amen.